Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Police Captain Cherry Vicente, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa ikalawang yugto ng Trillion Peso March Rallies. Nakahanda na ang Philippine National Police para sa isasagawang Trillion Peso March ngayong linggo sa Menjola. Maagang nag-deploy ng mga tauhan ng PNP upang tiyakin ang seguridad, kaayusan at maayos na daloy ng mga aktibidad sa lugar. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Don Brosas. Magandang araw, Pilipinas. Nakaalerto na ang Philippine National Police dito sa Mindiola, Manila para sa gaganaping ikalawang Trillion Peso March. Bagamat wala pa sa ngayon ang mga relista sa lugar, kahapon pa lamang ay naipwesto na ng kapulisan ang mga barikada at mga barbed wire sa mga pangunahing bahagi ng Mindiola bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa seguridad. Makikita rin sa lugar ang mga pulis na nakasari uniform at nakastandby na upang tiyakin ang kaayusan at agarang pagresponde sakaling magkaroon ng anumang insidente. Ayon sa kanila, kahapon pa sila ng alas 6, nagsimulang pumwesto dito sa Mindiola. Bilang pag-iingat, nakapwesto rin ang isang fire truck ng Bureau of Fire Protection at mga tauhan nito bilang paghahanda sakaling maulit ang insidente ng pagsusunog ng mga kagamitan na naganap sa nakaraang rally noong September 21. Sa ngayon naman, maayos at kontrolado ang sitwasyon dito sa Mindiola at patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa iba pang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Patuloy din ang pagbabantay ng mga otoridad habang hinihintay ang pagdating ng mga rallyista. Samantala, pinapayuhan rin ng mga motorista na alamin ang mga rerouting na dadaanan dito sa Ligarda at Recto Avenue. At yan po ang latest update dito sa Mindiola. Ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas para sa Police News Express. At ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Don Brosas. Nagsimula na ang paghahanda ng Philippine National Police sa paligid ng EDSA Shrine para sa nakatakdang rally. Maagang naglatag ng seguridad ang PNP kabilang ang pagdedeploy ng mga tauhan at paglalagay ng mga barriers at checkpoints upang tiyaking maayos, mapayapa at ligtas ang pagdaraos ng pagtitipon. Ang balitang ito ay ibabahagi ni Patrolwoman Sari Bernales. Bagong Pilipinas, narito po tayo ngayon sa EDSA, sa command post ng EPD upang alamin ang paghahanda at mga naging preparasyon ng ating kapulisan para sa gaganapin na Trillion Peso March. Nagsimula ng maglatag ng seguridad ang Philippine National Police sa paligid ng EDSA Shrine ngayong araw bilang paghahanda sa nakatakdang rally para sa Trillion Peso March. Ayon sa inisyal na pahayag ng pulisya, layo ng kanilang presensya na matiyak ang kaligtasan ng mga dadalo at maiwasan ang anumang aberya sa daloy ng trapiko. Ayon kay Police Major Cherilyn J. Agtarap, spokesperson ng EPD-PNP,
Nag-deploy na sila ng mga PNP personnel upang bantayan ang mga pangunahing bahagi ng EDSA, kabilang ang mga footbridge, bus stops at service roads. Naglagay na rin ng mga checkpoint at barricade sa mga posibleng pasukan patungo sa shrine. Ipinisisyon naman ang ilang grupo ng crowd control bilang paghahanda sakaling dumagsa ang mga rallyista. Sinabi rin ng PNP na nakipag-ugnay na sila sa mga organizers ng rally upang matiyak na magiging maayos ang daloy ng programa. Inaasahang nasa 50 to 300,000 ang dadalo dahilan upang pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na umiwas pansamantala sa bahaging ito ng EDSA. Sa kasalukuyan, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa lugar habang nagpapatuloy ang paghahanda ng mga otoridad. Sa kasalukuyan po, nandito po tayo ngayon sa DMW, sa tapat po ng EDSA Shrine, kung saan po, kung mapapansin po ninyo, nandito po yung ating mga kapulisan ng Eastern Police District. At as early as 4 a.m. po ngayon, ay nandito na nga po tayo. Nakahanda na po tayo para sa possible na magpupunta po dito na mag-rally mamaya. At para naman po sa mga kababayan natin na makikilahok sa rally ngayong araw, ang masasabi ko lang po, ang inyo pong karapatan sa pagpapahayag ng inyong saloobin ay ginagalang po ng PNP. Ngunit lagi po natin tatandaan na kami po ay nandito para po mapanatili ang kaayusan at kapayapaan po dito sa ating bansa. At yan ang mga pinakahuling balita sa oras na ito. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Express. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Naglabas ng paalala si Police Major Cherilyn J. Agtarap, tagapagsalita ng Eastern Police District para sa mga biyaherong inaasahang dadaan sa EDSA Shrine. Narito ang ating panayam. Advice ko na lang po sa mga kababayan natin, kung tayo po ay lalabas, ay maaaring iwasan na lang po muna natin itong area po ng EDSA Shrine, ganun din po sa People Power Monument, nang sa ganun po ay hindi po tayo maabala sapagkat ito po ay isasara ngayong araw. Mas mahigpit na seguridad sa Ayala Bridge para sa Trillion Peso March sa Bonifacio Day. Ito ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Fe Octaviano. Mga ka-PNN, mula pa kaninang madaling araw ay nakaposisyon na at handa na ang ating mga kapulisan mula sa iba't ibang rehiyon upang magbigay ng seguridad para sa maayos at mapayapang rally ngayong araw. Mas pinaigting na seguridad ang ipapatupad ngayon dito sa Ayala Bridge bilang paghahanda sa pangalawang bahagi ng Trillion Peso March Rally ngayong linggo kasabay ng paggunita sa Bonifacio Day. Nakadeploy na ang mga pulis sa paligid ng tulay at pangunahing kalsada upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maayos na paggalaw ng mga rallyista. Ayon sa PNP, mas mahigpit na pagbabantay ang kanilang ipapatupad dahil inaasahang mas malaking bilang ng mga kalahok ang dadalo. Tiniyak naman ng mga kapulisan na papairalin ang maximum tolerance at patuloy na magbibigay ng serbisyong publiko alinsunod sa kanilang programa na Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ayon kay Police Colonel Emil A. Tumibay, ang Deputy District Director for Operations ng Manila Police District, nakahanda na ang kanilang hanay sa anumang sitwasyon upang masiguro ang mapayapang paggunita ng nasabing aktibidad. Ngayon, maayos yung sitwasyon natin ngayon. Wala pa tayong namomonitor ng mga protesters o rallies na dadaan dito at nakalatag na yung ating seguridad dito sa Ayala Bridge. Maaga pa lang, nag-deploy na ang contingent natin dito sa Ayala Bridge, composed mostly of CDM contingent from PRO 3. So, ang bumubuo ng contingent natin dito ay galing sa Police Regional Office 3. Alas 4 ng madaling araw, nakalatag na yung ating CDM dito. Nananawagan po kami, ang PNP, doon po sa mga gustong sumama dito sa rally o protesta na ito, hindi pa namin pinipigilan ang kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang saloobin. Subalit, gusto po namin silang palalahanan na maging mahinahon sa pagpapahayag ng kanilang mga damdamin. Hanggat maaari po, wag po nating payagan na sumama yung mga minors o mga kabataan na sumama dito sa rally na ito.
Ang ating pong Philippine National Police ay nandito ngayon upang siguraduhin na magiging maayos at mapayapa ang protesta na ito. At kami po ay mag-implement o mag-observe kami ng maximum tolerance. Mula dito sa Ayala Bridge, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Fe Octaviano, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. NCRPO at Allied Forces tutok sa maayos na daloy ng trillion peso march. Police Senior Master Sergeant Mauricio Ruiz, ibalita mo. We have with us our Vice Chairman ng NAPOLCOM, the VCO Attorney Ralph Kalinisan. Good morning sa inyo. Sana nakakain na kayo. Yes, sir. Tama si RD. Hindi ako nandito para mag-inspect. Nandito ako para mangamusta sa inyong lahat. Para makita kung okay naman kayo. Alam ko napakahirap ng buhay ng pulis. Ang magagawa ko na lang ay dumalaw sa inyo at para mangamusta sa inyo. So, ang bilin ko kayo sa isang grupo, dalawa. O, ibilin ko na rin sa inyo. Una, payagan natin sila makapagpapahayag ng kanilang saloobin. Karapatan nila yun. Yun yung nasa Constitution. Allow them to express what they need to express. O, pero pangalawa, yung pangalawang bilin ko, pinaka-importante. Ingatan nyo sila at ingatan nyo ang mga sarili ninyo. Kasi uuwi pa kayo sa pamilya nyo mamaya. O, klaro yun ha? Uuwi pa kayo sa pamilya nyo mamaya, kaya ingat kayo dyan. Mula po dito sa lungsod ng Maynila, Ayala Bridge, at saka lang po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Adrin, at aming Force Commander ng RMFB NCRPO, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, kasama ang buong pwersa ng Police News Network Correspondent, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Senior Master Sergeant Ruiz. Magkatuwang ngayon ang MMDA at Philippine National Police sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad para sa sinagawang trillion peso march. Naglatag ng malaking traffic plan ng MMDA habang naka-full deployment naman ang PNP upang masiguro ang maayos na daloy ng mga aktibidad at kaligtasan ng mga kalahok. Ang balitang ito ay ibabahagi ni Patrolman Luvemer Julian. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito tayo ngayon sa EDSA Shrine upang alamin ang lagay ng kalsadahan kasama ang ating mga MMDA at iba pang mga traffic enforcer. Isa ang MMDA sa magiging katuwang ng Philippine National Police para sa pagpapanatili ng kaayusan sa pagdaraos ng trillion peso march ngayong araw, kung saan inaasahan ng malaking bilang ng mga lalahok mula sa iba't ibang sektor ng bansa. Nagpatupad ang MMDA ng malawakang traffic plan sa pamamagitan ng pag-deploy ng personnel nito sa kahabaan ng EDSA. Bagamat walang road closures, handa ang mga ito sa anumang banta, aksidente, pati na rin sa anumang kaguluhan. Sa panayam namin kay Mr. Vic Pilisardo, Chief ng MMDA, na siyang humawak sa buong EDSA, ang koordinasyon sa pagitan ng MMDA, PNP at mga lokal na pamahalaan ay pinag-isipan at planuhan ng maayos. Ang preparation po namin ay para sa gaganaping trillion peso rally march today. Na nag-start na po yung closure doon sa may People Power Monument. At napaghandaan din po natin ito sa pakikipagtulungan po sa ating mga kasamahan sa PNP, sa LGU, and sa ibang concerned na agency para po sa paghahanda sa gaganaping rally na ito. Kaya naman po yung ating mga kababayang motorista na bumabiyahe po, kung maaari po sana ay iwasan na po yung lugar na ito upang hindi na ho kayo maabala. Meron naman mga alternatibong daan po patungo sa inyong mga patutunguhan. Basta yung area po ng EDSA Ortigas intersection, Ortigas and EDSA, Santolan, and northbound EDSA, southbound Connecticut, maiwasan po natin upang hindi na po tayo maabala sa ating mga biyahe. Yan lamang po ang paalaala natin sa mga motorista at iba yung pag-iingat po sa ating pagmamaneho.
Mula dito sa EDSA Shrine, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Lubimir Julian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Julian. PNP nananatiling alerto sa gitna ng kilos protesta sa Luneta Park. Libo-libong tao nagdagsaan. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Fe Octaviano. Magandang araw mga ka-PNN. Sa ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa Luneta Park at makikita po natin ngayon na meron na pong namumuong grupo kung saan ang ating mga PNP ay kasalukuyan pong naka-standby at handang-handa na para magbigay serbisyo publiko para sa ating mga mamamayang Pilipino anuman ang posibleng mangyari sa aktibidad sa araw na ito. Tinitiyak naman ng pambansang pulisya na patuloy pa rin ang kanilang pagbibigay seguridad at presensya sa publiko upang maiwasan ang anumang banta sa kaayusan at kapayapaan, lalo na't inaasahan natin ang malaking pagtitipon dito sa Luneta Park. At yan ang pinakahuling ulat sa mga oras na ito. Ako si Patrolwoman Fe Octaviano, nagbabalita para sa Police News Express. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Octaviano. Narito naman ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Alfonso B. Saligumbad III, Deputy Ground Commander ng Luneta Command Post para sa ating mga kababayan na dadalo sa pagtitipon sa Quirino Grandstand. Mga kababayan, tandaan po natin na ang ating karapatan magpahayag ng ating mga hinaing sa gobyerno ay may mga kaakibat na obligasyon at responsibilidad. Manatili tayong kalmado at iwasan natin ang anumang karahasan. Mula na ang kilos protesta sa Recto Avenue kung saan unti-unti nang dumarami ang mga rallyista mula sa iba't ibang sektor. Personal namang bumisita sa lugar si Regional Director ng NCRPO, Sir Abirin, upang inspeksyonin ang sitwasyon at tiyakin ang maayos na koordinasyon ng mga nakadeploy na pulis para sa seguridad at kaayusan ng publiko. Ang balitang ito ay ibabahagi ni Patrolwoman Don Brosas. Magandang araw, Pilipinas. Nagsimula na ang kilos protesta ng grupo ng mga rallyista sa kahabaan ng Recto Avenue, Manila
bilang bahagi ng kanilang panawagan kaugnay sa mga isyong kinakaharap ng ating bansa. Mahigpit namang minomonitor ng Philippine National Police ang sitwasyon upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Samantala, personal naman na binisita ang lugar ni Police Major General Anthony Aberin, Regional Director ng NCRPO, kasama si Attorney Rafael Vicente Calinisan, NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer upang inspeksyonin ang security deployment at tiyaking maayos ang pagpapatupad ng hakbang sa seguridad. Sa panayam naman kay Police Major Hazel Asilo, Public Information Officer ng NCRPO, tiniyak niya na handa ang PNP sa anumang sitwasyon at nakadeploy na ang mga tauhan upang matugunan ang seguridad, hindi lamang ng mga rallyista, kundi maging ng mga motorista at karaniwang mamamayan. Samantala, narito naman ang panayam namin kay Police Major Philip Ines, Public Information Officer ng Manila Police District. Meron tayong security plan and public safety operation kung saan nga meron lang tayong mga na-counting adjustment na ginawa. Ito naman ay mga basic security measure na ginagawa natin. At kung mapapansin nyo nga, meron tayong mga nilagay na mga container van. Anong purpose nito? Ang purpose nito para hindi na magkaroon pa ng harapan o kaya yung physical confrontation. Itong mga kababayan natin at yung mga pulis natin, ganun din. At nakita naman natin na handang-handa yung pamunuan ng Philippine National Police kung saan dito lamang sa Manila ay meron tayong mahigit kumulang 12,000 PNP personnel coming from dun sa mga neighboring region natin and provinces na tumutulong sa atin. Kasama na rin yung NCRPO natin, iba't ibang district. At nakikita natin na mataas yung antas ng pagbabantay natin para masiguro natin na yung ating mga kababayan ay makakapagpayag ng mga kanilang saloobin sa iba't ibang issue dito sa lipunan. Panawagan sa ating mga kababayan na nagkikilos protesta rito sa Maynila. Kaisa niyo po ang Philippine National Police laban po sa korupsyon. Ang sa atin lang po dito, nakikiusap tayo na maging kalmado, organisado at payapa. Pakikinggan po yung inyong mga hinaing kung saan po nakita po natin dito yung ating pinakamataas na antas na pagtitimpi. Ngunit pinapaalala po natin sa kanila na meron po tayong limitasyon. At sabi nga po ng ating ama, ng ating pamunuan, ng ating Chief PNP, na maximum tolerance pero zero tolerance po tayo doon sa mga hayagang individual na manggugulo, mananakit at maninira dito sa nasabing pagpupulong. At yan po ang latest update dito sa Recto Maynila. Ako po ang iyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Don Brosas. Nagsimula na ang Trillion Peso March Rally at nananatiling maayos ang sitwasyon sa lugar sa tulong ng mahigpit na seguridad na pinatupad ng Philippine National Police. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Sari Bernales. Nagsimula na ngayong araw ang tinaguriang Trillion Peso March sa kahabaan ng EDSA kung saan nagtipon-tipon ang libu-libong mamamayan upang ipahayag ang kanilang panawagan para sa mas malinaw na panunungkulan at tamang pangangasiwa ng pondo ng bayan. Mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ay sabay-sabay na nagmarcha ang mga kalahok patungo sa People Power Monument, dala ang kanilang placard at panawagan. Sa kabila ng laki at lawak ng pagtitipon, nananatiling maayos ang daloy ng marcha at walang naitalang anumang seryosong insidente ngayong umaga. Ayon sa kapulisan, kontrolado at mapayapa ang sitwasyon dahil sa maagang paghahanda at mahigpit na koordinasyon kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Naglagay ng karagdagang seguridad sa mga pangunahing kalsada at nakaantabay rin ang mga medical at emergency response team upang masiguro ang kaligtasan ng mga kalahok. Patuloy namang inaanyayahan ng mga otoridad ang publiko na makiisa sa mapayapa at organisadong pagdaraos ng Trillion Peso Rally March. Mula rito sa People Power Monument, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sari Bernales. Nagbabalita para sa Police News Express. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. NAPOLCOM Vice Chairperson at Regional Director ng NCRPO nagsagawa ng police visitation sa US Embassy. Magbabalita dyan si Patrolwoman Aiza Corpus.
Nagsagawa ng police visitation si NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Vicente Calinisan. We're here to check on the welfare of the rallies. Ipinaabot ng Manila Police District ang kanilang Nagsagawa ng police visitation si NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Vicente Calinisan. We're here to check on the welfare of the rallies. We're also here to check on the welfare of our police staff. Kasama si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony A. Abirin. Purpose po ng maximum tolerance, yung pagrespeto po sa karapatang pantao po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga nagsarally. And at the same time, yung mga actions po natin ng mga pulis ay palagi pong anchored sa sinasabi ng aming police operational procedures. Upang personal na kumustahin ng mga nakadeploy na kapulisan sa area at siguruhing mapapanatili ang kapayapaan at seguridad sa isinasagawang Trillion Peso March movement. Samantala, nagsagawa rin ng briefing ang ground commander na si Police Colonel Percival Zurilia kasama ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard upang masiguro ang maayos na koordinasyon sa ground operations. Tinalakay naman ni Chief Investigator Police Lieutenant Colonel German Panabang ang ilang probisyon ng Batas Pambansa bilang 880 bilang gabay sa mga arresting officers at iba pang personnel na naka-duty upang malinaw kung ano ang dapat at hindi dapat gawin habang nagbabantay sa isang public assembly o rally. Mula dito sa US Embassy Manila, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Aiza Corpus, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corpus. Pinigilan ng Manila Police District ang isang grupo sa Luneta Park matapos matukoy na walang umanong permit mula sa MPDC alinsunod sa Public Assembly Act. Yan ang ating tutukan. Ng Manila Police District ang kanilang aksyon kaugnay sa isang grupo na nagtangkang magsagawa ng kilos protesta sa Luneta Park, Manila. Batay sa paunang ulat ng MPD, ang nasabing grupo ay hindi nagpakita ng permit o pahintulot mula sa Manila Parks Development Committee na kinakailangan para sa anumang pampublikong pagtitipon alinsunod sa batas bilang 880 o Public Assembly Act. Upang maiwasang anumang abala o posibleng kaguluhan at upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, ayon sa MPD, ang kanilang ginawang hakbang ay hindi paglapag sa karapatan ng mamamayan kundi pagpapanatili ng kaayusan sa lungsod lalo na sa kasalukuyang kilos protesta sa naturang lugar. Patuloy namang hinikayat ng PNP ang publiko na makipag-ugnayan at sumunod sa mga itinakdang regulasyon upang masiguro na ang kanilang mga aktibidad ay maayos, ligtas at legal. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa ikalawang yugto ng Trillion Peso March Rally. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang iyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.